Bago matapos ang pag-iiyak ni Abner, isa sa kanyang gabay ang nagsabing maaari pa niyang makuha ang asawa niyang si Eloisa kung makukuha niya ang kakaibang bato na matagal na ring pinag-iintrisan ng engkantong kumuha kay Eloisa. Bato? Anong bato yun? Marami namang bato ah. Bakit? Tsaka, ba't di na lang sila kumuha? Engkanto naman sila eh. Kayang-kaya nila yon. Hindi ganong kadali ang sinasabi mo, Abner. Hindi ito basta kukunin ng mga engkanto sa pangangalaga ng isang lahi. Kung maaari ay dadaanin nila ito sa legalidad. Ngayon, yun ang nakikita kong paraan para ibalik ng engkanto ang iyong asawa. Bakit sino ba sila? Anong lahi ba sila? Sa aking pagkakaalam, ang lahing iyon ay matataas na uri ng mga kurkor na may halong bangkilan. Hindi biro ang makipaglaban sa kanila. Kurkor? Na may lahing bangkilan? Sige, kakayanin ko para sa asawa ko. May 1 linggo pa ako. 1 linggo ang binigay sa akin na bakasyon. Gugugulin ko ang araw na yan. Walang araw, walang gabi hahanapin ko yung lintik na bato na yan. Kung yun lang ang paraan para maibalik ang buhay ng asawa ko. Bukod pa doon, Abner, hindi lang ikaw ang taong nag-i-interest doon. Marami kayo. Kinakailangan mo ng matinding pag-iingat. Huwag na huwag mong kakalimutan na isama kaming iyong mga gabay. At syempre huwag mo rin kakalimutang magdasal. Oo, salamat. Hoy Abner! Tay naman eh. Sinong kausap mo dyan? Ang gabay ko. Gabay mo? Oo, sige, kahit di ko nakita. Bakit? Anong napag-usapan nyo? Bato. Bato kapalit ng buhay ni Eloisa. Itay lalakad ako ngayon din. Wala akong sasayanging oras. Saan ba matatagpuan ang mahiwagang bato na yan? Tsaka wala ka bang makakabangga dyan? Baka naman pag nagkataon 2 na kayo ni Eloisa ang mawala sa piling namin. Hindi tay. Gagamitin ko ang skill ko bilang isang militar. At higit pa ron, bilang isang antingero. Makukuha ko yung bato na yan. Ipapalit ko dyan ang buhay ni Eloisa. Gabi na nung oras na yon, naggagayak na si Abner nang biglang dumating ang albularyong si Mang Benny. Mang Benny, baka pwedeng sa ibang araw ka na lang bumalik. Nandito kasi si Abner eh. Ganun ba? Sige, sandali lang. Ha? Bakit Abner? Mang Benny, patawad po. Saan? Alam kong matagal na tayong hindi nagkakasundo dahil magkaiba tayo ng paniniwala. Pero Mang Benny, ngayon tahasan kong sasabihin sa inyo. Naniniwala na ho ako. Kasi yung mga sinabi nyo nung wala ako, ganun din ang sinabi ng aking mga gabay. Alam mo kasi Abner, minsan ang mga taong may pagkakaiba ng pagkakahawig sa paniniwala, sila pa yung madalas na dapat nagtutulungan at hindi nag-iiringan. Ngayon Abner, sasabihin ko sa iyo, merong isang makapangyarihang bato. Nasisiguro ko ang bato na yon ang magiging kapalit ng buhay ng iyong asawa. Kunin mo ang bato na yon sa pangangalaga ng lahing bangkilan na may lahing korkor. Mag-iingat ka. Dalhin mo ito. Ano yan? Makakatulong ito sa iyo. Salamat ho Mang Benny. Tatanawin ko pong isang malaking utang na loob to.
At huwag kang mag-alala, Abner. Habang wala ka, dito lang ako magbabantay. Hindi natin alam kung anong mangyayari habang wala ka. Oo, salamat ho talaga. Sige na, lumakad ka na. Kahit na gabi na lumakad noon si Abner, wala man siyang hawak na eksaktong lokasyon kung saan hahanapin ang lahi na yon. Pero ayon sa kanyang gabay, isama lang sila nito at sila ang magtuturo kung saan matatagpuan ang nasabing bato kapalit ng buhay ng mahal na asawa. Tumagal ng halos 4 na oras ang paglalakbay ni Abner gamit ang luma nitong motorsiklo. Nang bigla niyang madinig ang isa sa kanyang gabay, ayon dito iwanan niya ang motorsiklo niya sa gilid na yon. Dito ba? Sige. Pumasok siya sa loob ng kagubatan. Sa pagkakatanda niya, minsan na siyang nanggaling sa lugar na yun. Pero ni maski isang kalaban ay wala siyang natagpuan. May kalaban ba rito? Sa pagkakatanda ko, wala namang namumuhay dito ng mga kurkur o kahit man lang mga bangkilan. Baka naman nagkakamali ka, aking gabay. Kailanman ay hindi kita pinahamak. Yan ang tandaan mo. Oo. Abner, meron akong nararamdaman. Merong nauna sa'yo. Kung ano ang pakay mo, ganun din ang pakay niya. Mag-iingat ka. Ha? Teka. Bahala na. Kaya ko ito. Nagpatuloy si Abner sa paglalakad hanggang sa nakakita siya ng kumpol-kumpol na mga paniking nakaukyabit sa malalaking puno. Paniki? Gabi ngayon na. Hindi ba dapat gising sila? Hindi ba dapat gumagala sila pagkagabi at naghahanap ng pagkain? Pero hindi tama ito. Hindi. Hindi nagtagal na lampasan na ni Abner ang lugar na yun hanggang sa... Sino ka? Sino ko? Oo. Sino ka? Ako si Abner. Bakit? Anong ginagawa mo rito? Madilim pa. Di ka ba natatakot sa lugar na ito? Anong ginagawa mo rito? Mag-iingat ka sa kanya. Kung anong pakay mo, yun din ang pakay niya. Nangangaso ako. Nangangaso ba talaga? O baka naman isa ka ring nag-iintris sa bato ng pangbuhay. Anong sinasabi mo dyan? Anong bato ng pambuhay? Ay, wag mong bilugin ang mata ko. Nararamdaman ko kailangan mo ang bato ng pangbuhay. At katulad mo, kailangan din yun ng aming saling lahi. Nangangamba na ang lahi namin na maubos kakaubos ni Nole. Kinakailangan ko ang bato na yon upang mabuhay muli ang aking mga mahal sa buhay na pinatay ng albularyong si Nolesto. Ngayon, bigyan mo ko ng dahilan para pabayaan kitang kunin mag-isa ang batong yon. Kung 1 o 2 buhay lang ang isasalba ng batong yon, hindi ako makapapayag. Bakit? Ilan bang namatay sa inyo? Marami. Maraming marami. Hindi ko siya mapapatawad. Isa siyang berdugo. Berdugo ng mga gabunan. Sino ba yun? Si Nole. Isa siyang berdugo. Huwag magkukrus ang landas namin. Papatayin ko siya. O di patayin mo. Basta ako akin yung bato. Paano kung makipag-agawan ako sa'yo? Paano kung
Sabihin kong akin lang yon. Hindi naman tayo pwedeng maghati sa bato. Ganun ba? O di, aagawin ko sa'yo. Ganito na lang. Total, parehas natin silang mga minamahal. Bakit hindi natin subukan na parehas kunin ang bato sa pangangalaga ng kurkor na may lahing bangkilan? Kung sinong makakakuha, sa kanya na ang bato na yon. Sigurado ka? Baka naman agawin mo rin sa akin. Ako'y isang gabunan. Manlalakbay na gabunan. Meron akong isang salita. Pag sinabi ko, sinabi ko. Ngayon, paligsahan na lang tayo, Abner. Biglang nawala yon. Tapos, yung napakadaming paniki ay nagising. Lumayo kayo! Walang hiya kayong paniki kayo, ha? Pinulpog siya ng napakadaming paniki. Ang hindi alam ni Abner nung oras na yon, ito na ang senyales na gising na rin ang mga naninirahan doon. Kasi nang mawala ang mga paniki, nakarinig siya ng kakaibang angil. Angil na nagbabadya ng panganib. Mga walang hiya kayo! Sige! Anong angil na yan? Wala yan! Para to sa asawa ko! Nasaan kayo? Lumabas kayo! Madaling araw na. Alam ko, pag sikat ng araw, matutulog kayong muli. Labas! Hindi ako natatakot! Malakas man ang loob noon ni Abner, pero mararamdaman din ng kalaban ng takot na nagmumula sa kanya. Hanggang sa nawala bigla yung angil, napalitan ito ng nakakatakot na tinig na nagsasalita sa wikang Tagalog. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Huwag mo sabihin. Isa ka ring albularyo. May kakaiba sa'yo. Sino ka? Sumagot ka! Isa akong kaibigan. Parang awan nyo na. Pero kung kailangan dito, kailangan kong buhayin ang asawa ko. Kapalit ng bato na yan. Sa palagay mo ba, ganong kabilis ibigay ang kailangan mo sa amin? Kung gaano kahalaga sa iyo ang batong ito, mas mahalaga ito sa amin. Nasaan na yung kasama mo kanina? Anong kasama pinagsasasabi mo? Wala akong kasama. Nag-iisa lang ako. Hindi ko kasama yung pangit na yon. Sinungaling! May kasama kang gabunan. Lintik na yon. Hindi ko naman siya kilala eh. Sabihin mo sa amin, nasaan ang kasama mong gabunan? Hindi ko nga siya kasama. Nasaan ba kayo? Ibigay niyo na sa akin yung kailangan ko. Ibabalik ko rin. Kailangan kong salbabuhin ng asawa ko. Parang awan niyo na. Napahaguluhol na lang si Abner habang nagmamakaawa sa mga bangkilan. Hindi ito epektibo sa mga yon. Imbis na maawa, natawa pa ang mga ito. Nakakatawa! Nakakatawa ka. Anong nakakatawa doon? Nagpapakumbaba ako para sa aking mahal na asawa. Hindi tayo magkalaban. Isa akong sundalo ng pamahalaan. Tumutulong sa mga tao. Nagbibigay ng proteksyon kaya masarap ang tulog nila araw man o gabi. Parang awan nyo na mga kaibigan. Ibigay nyo na sa akin ang hinihiling ko para yan sa asawa ko.
Bigyan mo kami ng dahilan upang ibigay namin sa iyo ang batong ito. Sino ang may gawa nun sa asawa mo? At bakit nila nagawa sa asawa mo yun? Sumagot ka. Ang pagkakaalam ko, kinuha siya ng engkanto. Hindi ko man alam ang buong istorya pero sabi sa akin ng binang ko at ng albularyo sa amin, nanggaling siya sa bundok na malapit sa amin na kinukuhanan ko ng mutya tuwing pagsapit ng mahal na araw. Sa pagkakaalam ko wala namang engkanto dun eh. Kaya nga, halos hindi ako makapaniwala. Ngayon, sabi nung matandang albularyo sa amin, may pag-asa pang mabawi ko ang buhay ng asawa ko sa pamamagitan ng batong yan. Ibibigay ko yan sa engkanto, kapalit ng buhay ng asawa ko. Parang awa mo na. Sino ka na nga? Hindi mo pala alam ang pangalan ko. Ako si Punong Lukar. Ako ang puno ng mga bangkilan. Lukar? Tama ba yung rinig ko? Oh, ako si Punong Lukar. Punong Lukar, lumuluhod po ako sa harapan nyo ngayon. Hindi po ako makikipaglaban o makikipagpatayan patungkol sa bato. Ibigay nyo lang po sa akin ang kailangan ko. Hindi po ako masamang antingero. At mas lalong hindi po ako masamang tao. Kailangan ko po talaga yung bato na yan. Bagyang natahimik si Punong Lukar. Maya-maya pa, nagulat siya dahil may lumalakad papalapit sa kanya. Nang itingala niya ang kanyang ulo mula sa pagkakaluhod, nakita niya ang isang matandang merong maningning na mata. Ha? Sino po kayo? Tumayo ka. Tumayo ka dyan, iho. Opo. Pagtayo nito, merong inaabot sa kanya na isang bato. Ito na bang ang batong kailangan ko? Salamat po! Salamat po talaga! Niyakap-yakap ni Abner ang matandang nagbigay sa kanya ng bato. Hindi siya agad nakaalis nung oras na yon kasi itinuturo ng isang matandang babae ang mga nakaharang. Bakit po? Anong ibig sabihin nito? Pagsubok ba ito? Hindi yan pagsubok. Nais ko lang na magpasalamat ka sa kanila dahil naawa sila sa iyo. At nagsasabi ka rin naman ng totoo. Sige na, magpasalamat ka na. Siya nga pala, yung gabunan kanina, nariyan lang siya sa tabi-tabi. Mag-iingat ka at siguradong aagawin niya ito. Opo, sabi niya nga sa akin, kailangan niya raw po ang batong ito para may salba ang kanilang saling lahi dahil inubos na raw ito ng isang albularyo. Albularyong nagngangalan na Nolesto. Dapat lang sa kanila yon dahil hindi sila nagbabagong buhay. Kami dito nagbago na noon pa sa tulong din ng albularyong si Nolesto. Sige na, magpasalamat ka na sa kanila. Opo, salamat po talaga. Inisa-isa ni Abner lapitan ang mga nakatayo. Bilang pagrespeto, nagbe-bless pa siya sa mga ito. Salamat po. Walang anuman. Sige na, umalis ka na. Opo. Umalis na si Abner nung oras na yon. Patakbo pa siyang umaalis sa lugar na yon. Hanggang sa hindi nagtagal sumikat na ang haring araw. Nang silipin ni Abner sa plastik na kulay pula ang nasabing bato. Para ba itong transparent na hindi basta makita? Teka, ganito pala to. Salamat sa inyo. Mababait pala kayo. Uuwi na ako.
Habang naglalakad si Abner sa kalagitnaan ng madaming tao, nabangga siya ng hindi niya kilala. Nagalit yon ng lubusan sa kanya dahil nga napakaporma ng taong yon. Sorry po! Hindi ko sinasadya! Anak ng matandang berde ang mata. Hindi ka tumitingin. Teka, mukha ka namang profesional. Bakit ganyan ka magsalita? Walang hiya ka. Umalis ka na. Oo. Papatulan sana ni Abner ang lalaking yun. Pero mas iniisip niya yung importante sa kanilang mag-asawa. Bigla siyang nakaramdam ng pag-ihi. Pumunta siya sa isang puno tapos kinapa yung bulsa. Naroroon pa naman yung plastic pero yung laman wala na. Nasaan na yun? O hindi? Nawawala. Teka, yung lalaki na yun. Tama. Baka kinuha niya. Mabilis na bumalikwas si Abner para hanapin ang lalaking yun. Sa dami ng tao sa lugar na yon, hindi niya makita ang lalaki. Nakakita rin siya ng kaparehas ng kasuotan nito pero ibang tao ang nakakausap niya. Hindi! Naghirapan ko yun eh. Binigay sa akin yun ng mabait na matanda doon. Walang hiya kang lalaki ka. Kapag nakita kita, ipapakita ko sa iyo pagiging sundalo ko. Halos maghapon hinahanap ni Abner ang lalaking nakabanggaan nito. Sa kasamaang palad, hindi niya makita yon. Napaupo na lang siya sa isang gilid. Maya-maya pa, natilapunan siya ng maraming bato. Binabato pala siya ng mga bata. Tignan nyo, may pulubi oh! Ang baho! Uy! Siguro hindi pa kumakain yan. Sigurado ako! Kumuha kayo ng mga sira-sirang pagkain sa bahay nyo. Ibigay natin dyan sa pulubi na yan. Ano? Pulubi? Napatingin siya sa kanyang braso at sa damit. Pati na rin sa pantalon. Laking gulat niya dahil butas-butas na ito. Paano ko naging ganito? Hoy! Pulubi! Nandito ko na naman. Hindi ba dapat? Doon ka natutulog? Bawal ka rito ah! Hindi! Hindi ako pulubi! Sige, batuhin nyo! Umiwas na lang si Abner sa mga bata. Nagpunta ito sa tahimik na lugar. Hanggang sa meron siyang nakitang isang matandang nakadukdok sa gilid ng pader. Naghihilik pa yon nang lapitan ito ni Abner. Dito na lang muna ako. Pagod na ako. Anong ginagawa mo dito? Akin ang higaan ito. Doon ka sa kabila. Hindi ko ho agawin ang higaan nyo. Magpapahinga lang po ako saglit. Doon ka. Andun ang hinahanap mo. Alam niya? Naalala ni Abner ang isa sa kanyang mga gabay. Mahusay magpanggap pero nagpapakita sa kanya ng personal. Hindi kaya't isa yon sa kanyang gabay na gumagabay sa kanya ng araw na yon. Tama. Wala pa kasi akong kain eh. Mabilis siyang pumunta sa itinuturo ng matandang natutulog. Nang lingunin niya ito, wala na ito roon. Dito! Imposibleng hindi kita mahanap ngayon! Ayop ka, lumabas ka dyan! Akin na yung bato! Isang malaking lumang bahay na walang ilaw ang sinisigawan ni Abner. Akala niya kasi naroroon ang umagaw sa bato.
May mga taong dumadaan. Natatawa na lang ito sa kanya. Tignan niyo yung baliw oh. Sumisigaw. Hoy! May multo dyan! Hindi na lang ito pinansin ni Abner. Nang ayaw lumabas ng pakay niya, pumasok na siya sa bahay noon. Pagpasok niya sa loob, kita niya yung napakaraming sapot ng gagamba. Halos lahat ng mga gamit doon may sapot. Tapos napakadilim. Asan ka? Wala tayong pag-aawayan. O ibibigay mo sa akin ang bato. Mag-iingat ka, Abner. Oo. Narinig kita. Nararamdaman ko. Delikado ang kalaban. Oh, salamat. Sinimulan na ni Abner ang pagbasa sa kanyang isipan ng mga Diyos ng Sator. Bukod pa rito, sinimulan din niya ang pagbabakod sa katawan. At matapang niyang hinugot ang itak na binigay ni Mang Benny. Hinagilap niya ang buong unang palapag. Kahit sa mga madidilim na bahagi, hinanap niya ang nasabing matandang gabunan. Pero hindi niya makita. Umakyat siya sa ikalawang palapag. Halos kasulok-sulukan noon, hinagilap ni Abner. Pero hindi pa rin niya makita ang kalaban. Napatingin siya sa isa pang hagdan. Hagdan yon papunta sa rooftop ng lumang bahay. Pag-akyat niya roon, dito niya nakita ang isang lalaking nakasuot ng pang-Amerikana, nakaupo at nakatalikod. Nandito ka lang pala. Hoy! Yung bato! Akin na yung bato! Humarap yon sa kanya. Dito niya nakita ng malapitan ang pangit na mukha ng lalaki. Mapulang mata, tadtad ng makakapal na balahibo sa mukha, at may mahabang pangil. Anong klaseng tao ka? Hinahanap mo ba yung bato? Wala na. Ibinigay ko na sa aming apo. Ano? Wala ka ng habol. Mababalik na ang buhay ng aming mga kalahi na pinatay ni Nolesto. Kung gusto mong mabawi pa yon, kunin mo sa engkanto. Ano? Napakasama mo! Ako naglulumuhod doon sa mga bangkilan na yon. Nakiusap ako sa kanila. Tapos ikaw lang makikinabang? Hindi ba usapan natin kung sino makakuha sa kanya na yung bato? At naniwala ka naman. Tanga! Ayip ka? Tanga ba ka mo? Napilitan si Abner na bumunot ng baril. Itinutok niya yon sa aswang. Sige, kung talagang matapang ka, iputok mo. Alalahanin mo, nandito ka sa bayan. May mga gumagalang pulis mobil. Sa oras na marinig nila ang putok, uhulihin ka nila. Huwag mo sabihing sundalo ka. Kahit sino, walang makakaligtas sa pangil ng batas. Naiintindihan mo ba ang salitang no one is above the law? Ha? Mamang sundalo? Oo nga no, ang galing mo. Ano ngayon? Sige, barilin mo na ako. Pero uulitin ko sa'yo, wala na sa akin ang bato. Ang bagal mo kasi. Ngayon, kung papatayin mo ko sa pamamagitan ng bala mo, sa palagay mo ba, malalaman mo kung saan ang aming kuta?
Hindi. Kaya mag-isip ka. Ako ang pintuan at daan para marating mo ang aming kuta. Oo, tama ka. Ngayon, susunod ka sa gusto ko. Ano bang gusto mo? Ha? Kahit ano? Sige, halikan mo ang talampakan ng pako. Ha? Ayaw mo? Ayaw mo? Eto na! Sandali! Sabihin na nating luka-luka si Abner. Ito lang kasi ang choice niya para ituro sa kanya ng gabunan na manlalakbay. Kung saan dinala ang bato. Nagbabaka sakali pa rin kasi si Abner, tsaka mahirap na nga namang magpaputok noon dahil sa sila'y nasa kabayanan tsak na maririnig ng mga pulis. Ang putok dahil hindi yung kalayuan sa istasyon. Hinalikan ni Abner ang mabahong paa ng gabunan. Ano pa? Ginawa mo nga. Oo. Lahat gagawin ko para sa asawa ko. Alam mo ba, mahigit 1 taon na akong naglalakbay. Oo, sa kahanap sa batong yan. Kaya't, deserve ko naman magpalinis ng kuko. Ano? Gagawin mo pa akong manicurista? Hindi! Kung ganon, bahala ka. Inubos mo talaga pasensya ko. Naniniwala din si Abner na baka hindi pa nakakauwi sa kuta nila ang manlalakbay na gabunan. Baka kasi nasa kanya pa ang bato. Sa ikalawang pagkakataon nilabas ni Abner ang kanyang pistola. Itinutok niya ito sa ulo ng gabunan. Tinakot siyang muli ng gabunan pero hindi siya nagpasindak. Iputok mo. Wala pang 1 metro. Nariyan ang police station, maririnig ka nila. Sigurado, nakakahiya ang kalalabasan mo. Sundalo, hinuli ng pulis dahil sa pagpaputok ng baril habang off duty. Ano? Iputok mo. Tumigil ka! Pinutukan na nga ito ng 1 beses ni Abner. Agad itong bumulagta sa harapan niya at sumirit ang dugo nito sa ulo. Agad niyang kinapkapan ang nasabing gabunan. Sa pag-aakalang naroroon pa ang batong hinahanap niya. Sa kasamang palad, wala ito roon. Hindi! Asan na yun? Nakapatay pa ako. Hindi bale. Hindi ka naman tao eh. Kaya dapat ka lang patayin. Mabilis siyang tumakas sa lugar na yon dahil narinig niya ang tunog ng police mobile. Paglabas niya sa bakuran, nakita siya ng mga bata. Uy! Yung pulubi oh! Hoy, pulube! Ikaw ba nagpaputok ng baril? Isusumbong ka namin sa mga pulis! Bago pa dumating ang police mobile, nakaalis na siya ng tuluyan doon. Wala siyang plano umuwi sa kanila hanggat hindi niya bitbit yung bato. Meron pa kayang bato? Doon sa lugar ng mga bangkilan? Tama, babalik ako doon. Binalikan niya yung lugar. Nakiusap siyang muli kay punong lukar at sa matandang nagbigay nito sa kanya. Ano? Nawala ang bato? Opo, patawad po. Napatay ko naman po yung kumuha. Hinanap ko sa kanya kung nandun pa ba yung bato pero wala na po. Meron pa hubang bato? Parang awa niyo na po. Ikinalulungkot kong sabihin sa iyo, Abner. Ang bato na yan ay nag-iisa lang. Wala itong kaparehas. Anong gagawin ko? Pero naniniwala ako. Buhay pa ang gabunan.
Hindi sila basta mamamatay kung simpleng bala lang. Pero, isa po ako ang tingero. Ang bala ko'y merong dasal. Sinabi sa akin ni Mang Benny na napakadelikado ng lakad ko kaya dinasalan ko mga bala ko. Naniniwala po ako. Namatay siya. Sigurado ka ba dun? Opo. Kung ganon, ang dapat mong hanapin ang kuta ng mga gabunan. Bibigyan kita ng ideya. Simula rito sa ating kinatatayuan, tunguhin mo ang silangan. Kapag narating mo ang bandang dulo ng probinsyang ito, nariyan ang hinahanap mong kuta ng mga gabunan. At mag-iingat ka din. Sigurado ako. Siguradong sigurado. Buhay pa siya. Naalala ni Abner, meron nga pala siyang motorsiklo. Mabilis siyang bumaba at sinakyan ng motorsiklo para tunguhin ang silangan. Wala mang kasiguraduhan pero tinatanong niya sa kanyang mga gabay kung meron ba siyang aabutan ng mga gabunan doon. Mag-iingat ka. Buhay pa rin ang manlalakbay na gabunan. Buhay pa? Paano nga? Naubusan siya noon ng gasolina, kaya't itinutulak niya ang kanyang motorsiklo. Tiyempong napadaan siya sa isang checkpoint. Nagpakilala siya bilang isang sundalo. Kinilala siya bilang tropa ng mga pulis sa checkpoint. Nagpakita rin siya ng ID bilang pagkakilanlan. Dahil sa naubusan siya ng gasolina, binigyan pa siya ng mga ito. Idinahilan na lang noon ni Abner. Pupunta na siya sa destino. Nang makadaan siya doon, nakarinig siya ng salitang, "Buhay pa ako!" Ha? Asan ka? Hindi ako basta mapapatay ng bala ng isang antingero. Buhay pa ako. Ngayon, nagkamali ka. Kahit na anong halughog mo, sa aking kasuotan hindi mo makikita ang batong yon. Mahina ka, hindi mo ginamit ang utak mo dahil ang bato ay nasa aking bunganga. Pagkakataon mo na sana yon dahil nawalan lang ako ng balay. Ano? Nautangan mo ako? Nandito ako, hanapin mo ko. Asan ka sinabi? Lumingalinga siya pero hindi niya makita ang nagsasalita. Pero pagtingala niya nakita niyang nakapabaligtad at nakaukyabit ang lalaki. Nandito ako. Anong gagawin mo? Ha? Akin na yung bato. Ako nagpakahirap dyan eh. Pwes, labanan mo ko. Gusto kong ipakita mo sa akin ang pagiging antingero mo. Kapag tinalo mo ko, sa'yo na ito. Siguro hindi talaga kailangan ng lahi niyo yan. Siguro nagsisinungaling ka lang. Siguro, ikaw lang may kagustuhan. Hindi. Kailangan to ng lahi namin. Pero patay naman na sila eh. Nasa sa akin na lang kung kailan ko ito ibibigay sa apo namin. Sigurado ka bang nasa iyo pa? Eto pa. Kadiri! Napatakan siya ng mabahong laway ng gabunan. Pakawari niya ay parang asido yun dahil nakakapaso ng balat. Kunin mo sa akin. Eto. Nilalabas niya yung bato sa papamagitan ng kanyang mahabang dila. Hinahamon siya nito ng one-on-one. Ano na? Lalabang ka ba? Saan mo ba gusto? Kahit saan. Pero mas maganda kung maraming tao. Para makita nila ang masaklap mong kamatayan. Sige, kahit saan. Laban ako dyan. Yan ang gusto ko. Kapag natalo kita, kukuhanin ko mga gamit mo. Kakainin ko laman mo.
Ihigupin ko ang dugo mo. Ititira ko na lang yung pangit mong muka at yung kulay itim na buto mo. Umanda ka sa akin. Doon tayo. Maraming tao doon. Ano? Itinuturo pa ng pangit na lalaking gabunan ang lugar na yon. Alam ni Abner na maraming tao doon dahil ito'y isang park. Hindi ko alam kung anong laro mo. Hindi ko alam kung anong tumatakbo sa isip mo pero pagbibigyan kita. Naunang pumunta roon ng pangit na gabunan. Umupo ito sa isang tabi habang si Abner patingin-tingin lang. Nandito ako. Bakit di mo ko habulin? Nandito ako. Pakawari noon ni Abner nakikipaglaro sa kanya ang gabunan. Napatingin siya sa bandang kanan at nakaramdam siya ng kakaiba. Hindi mo ako mauto. Alam ko nandito mga kasangga mo. Anong problema? Lapit. Kunin mo to. Sa'yo na to. Hindi bali na lang. Anong problema? Umalis si Abner sa karamihan ng tao. Pumunta siya kung saan walang tao. Alam niyang susunod ito roon. Napansin din kasi niya na mukhang merong interes sa kanya ang gabunan. Sigurado ako susunod ka rin dito. Kursunada mo pala tong mga suot ko? Abner, mag-iingat ka, hindi lang siya nag-iisa. Marami sila. Oo, alam ko. Naramdaman ko na yun. Nandito ka lang pala? Hinahanap ka namin doon? Ano ba talagang kailangan mo ha? Gusto ko lang ng kalaro. Kalaro? Sa tandaan mong yan, naglalaro ka pa? Sige na, doon tayo sa maraming tao. Nang mapansin ni Abner na nag-iisa lang yun, at ang mga kasama nito'y hindi sumunod, binunutan niya ito ng binigay na itak sa kanya ng matanda. Hinataw niya ito ng isang beses sa braso kaya't naputol yun. Ow! Wow! Walang hiya ka, traidor! Huwag mo nga ako maarte-artehan. Ibigay mo na sa akin yan dahil kailangan na kailangan niya ng asawa ko. Gumugulong ang oras-araw. Kung ayoko. Hindi ko na talaga alam nung gagawin ko sa'yo. Ngayong alam ko na kung nasan yan. Manda ka. Anong gagawin mo? Tatabasin mo uli yung braso ko? Puro pang aasar ang ginagawa sa kanya noon. Lumakad siya bitbit ang putol na braso ng gabunan. Pagtapat sa isang rumaragasang sapa, hinagis niya yon. Walang ano-ano'y tumalon din doon ang gabunan at pilit na hinahanap ang putol nitong braso. Babalik ka rin. Alam ko. Hindi nagtagal. Nakasalubong siya ng isang lalaking tinatawag na gwapo. Uy, Manong gwapo! Manong! Crush ka daw ni ate oh! Uy, Manong! Manong nakasandong puti! Crush ka raw ni ate oh! Yung nagtitinda raw ng mani! Lintik na mga bata to. Ito na naman yung mga batang bully. Hindi sila pinapansin ng lalaki. Pero napansin noon ni Abner. Sa kanya ito nakatingin. May problema ho ba? Abner, umuwi ka na. Teka, sino ho kayo? Umuwi ka na, Abner. Susunod ko na sa Ron yung batong kailangan mo. Sige na. Teka lang ho, paano niyo ako nakilala tsaka? Ako yung tinatawag na Nole. Ganun ba? Oo, kami na ang babawi doon. Kasama ng mga bangkilan. Paano niyo kung masusundan? Hindi niyo alam kung saan ang bahay ko. Sige na, Abner. Sige na. Kailangan ka ng asawa mo. Oo.
Umuwi si Abner sa kanila na walang bit-bit na bato. Ano? Bakit ka umuwi hindi mo bit-bit yung bato? Paano na ngayon yung asawa mo? Kumalma ka lang dyan. Alam ni Abner ang gagawin niya. Tama ho si Mang Benny. Mamaya susunod dito ang mga albularyo. At yung mga bangkilan na magkakaloob sa kanya nito. Nakikipaglaro sa kanya ang gabunan dahil ito'y meron pang interes sa kanyang mga kasuotan. Paano niyo ho nalaman? Ano ka ba naman? Bakit hindi ko malalaman? Ngayon, talagang naniniwala na akong isa kayong tunay. Pero, Abner, susunod pa rin dito ang mga gabunan. Labanan mo sila. Manonood lang kami. Oho. Isang araw ang lumipas at dumating na nga ang mga bangkilan. Pero mukha silang mga tao. Kasama nila si Kanole. Naroroon din ang matandang nagbigay sa kanya noon. Naririto na ang bato. Nakuha namin ito. Doon siya nang aasar sa'yo na isang manlalakbay na gabunan. Heto na. Paano ho ba ang proseso nito? Tata Benny. Akin na. At tatawagin ko ang engkantong kumuha sa iyong asawa. Sa pagpapakita sa kanila ng engkanto, labis na nakakasindak, nakakatakot ang ipinakitang itsura nito. Naapaatras noon ang matandang Benny. Ganon din si Abner, habang si Kanole nakahawak sa noo ng babaeng walang malay. At ang mga bangkilan, nagtatago sa isang sulok. Ayon sa mga ito, ang engkantong yun ang minsan nang nagkaloob din sa kanila ng kakaibang abilidad bilang isang bangkilan. Sila na ba yan? Sila na yan. Tanggapin nyo ang bato kapalit ng buhay ni Eloisa. Alam kong kailangan nyo ito. Nagsusumamo kami sa inyo. Nakita nilang nakasilip lang sa bintana ang mga yun. Palinga-linga ang mga mata at tinitignan ang babaeng walang malay. Isa pa rito na pangiti at sinabing, Eloisa, ang aking mahal. Eloisa. Ano? Mahal niya raw ang asawa ko? Huwag ka nang kumontra. Ako na nga nakikipag-usap. Pero... Sige na. Sumunod ka sa kanya. Oo. Sige na. Kunin mo na ang batong ito. Sige na. Sige. Nang abutin ng nasabing engkanto ang bato, nawala rin sila bigla. Pero ang asawa niyang si Eloisa hindi pa rin bumabalik sa dati. Ang asawa ko! Hindi pa rin siya bumabalik sa dati! Niloko nila tayo! O hindi. Niloko nila tayo. Paano na ito ngayon? Ayon sa bangkilan na matandang babae, hindi basta nang loloko mga engkanto, lalo na't kung merong isang napakahalagang gamit ang kapalit. Sinabi nito na mag-antay lang sila ng isang araw, tiyak natutupad sa usapan ng engkanto. Umalis na noon ang mga bangkilan. Naiwan si Kanole at si Abner, pati si Manong Benny. Benny, may problema ka. Ano ho yun? May bisita ka sa labas. Hay! Ibalik mo sa akin yung bato! Ulang hiyang mga yan, hanggang dito nakasunod. Akala ko tinapos nyo na sila. Lumabas ka na. Tapusin mo na yan. Sige. Bit-bit ni Benny ang kanyang pistola. Lumabas ito habang nakahubad.
Kitang-kita ang malaking katawan nito. Humingi ka pa talaga ng tulong sa albularyo at sa mga bangkilan. Muntik na tuloy kaming pinatay. Dapat nga pinatay ka na eh. Ano ba kailangan mo ha? Yung bato! Yung bato! Ibigay mo sa amin yan. Ibigay mo. Naririto yung taong dahilan kung bakit naubos ang lahi nyo. At pasensya ka na. Yung bato kinuha na ng engkanto. Alam ko! Alam kong nandyan si Nolesto. Huwag mo ko ipapakita sa kanya. Ha? Mag-usap tayo ng mahinahon. Masyado ka kasing maraming palabas. Kung tinakbo mo na yung bato, o di sana, wala na tayong problema. Ako lang pala sana meron. Sige na, nagmamakaawa ako sa'yo. Makulit ka. Huwag mo akong papatayin. Pag-asa ako ng lahi namin. Pakiusap. Pasensya ka na. Pero hindi na kita mapagbibigyan. Tapusin mo na sila, Abner. Tiyak na kapag hindi mo siya pinatay, babalik at babalik dito mga yan. Hoy! Wala na rito ang bato. Kinuha na ng engkanto. Baka gusto nyong ako ang tumapos sa inyo. Kahit ako isang simpleng matandang albularyo lang, kaya ko kayong gawing abo. Kaya niyo gawin yun? At bakit hindi? Kayang-kaya yun. Ni Manong Benny. Kaya ko yun. Hindi. Ibigay mo sa akin yung bato. Nagmamakaawa ko sa'yo. Nabaligtad ang sitwasyon. Naging ang gabunang manlalakbay na ngayon ang nagmamakaawa sa kanya. Bakit anong plano mo sa bato? Para muling ibalik ang buhay ng mga nawala sa inyo? Kagagawan ko ba yon? Hindi ko yung kagagawan. Kagagawan niyo yun. Maraming beses ko kayong binigyan ng pagkakataon para magbagong buhay. Pero anong ginawa nyo? Sinasayang nyo lang ang pagkakataon. Ngayon sa pamamagitan ng batong hinahanap ng engkanto gusto mong mabuhay silang muli? Hindi na po pwede yun. Utod na kayo ng kasamaan. Kaya dapat lang kayong wakasan. Nagmamatigas pa rin ang mga yon. Nagmamakaawa, naglulumuhod at umiiyak sa harapan nilang tatlo. Hanggang sa yung matandang Benny na pikon, naglabas din ito ng kakaibang bato. Akala nyo siguro hindi kami napupuno sa ginagawa ninyo. Ano yan? Wag! Wag! Anong wag? Sige na, Manong Benny. Gawin mo na nararapat. Si Manong Benny ay merong halong kaliwa. Ginagamit ito ni Manong Benny kapag meron siyang gagawing abo ng mga aswang. Pero hindi lahat ng gumagawa ng abo na kalaban ay isang kaliwa. Marahil meron silang pagkakaiba ng pamamaraan ni Kanole para gawin yun. Nilabas ni Manong Benny ang kulay itim nitong bato. Kitang-kita ni Kanole ang napakabigat na presensya noon. Paglabas pa lang noon, natakot na ang mga gabunan. Yung iba nag-aatrasan, yung iba nagmamakaawang wag silang papatayin. Pero sabi ni Manong Benny huli na ang lahat. Ayon dito sa matanda, inilalabas niya lang ang batong yon pag talagang kinakailangan. Pero dahil sa ito'y nakita na ng marami, wala na itong atrasan at baka hindi kayo maniwala. Yung lumabas sa batong kulay itim, itim din na usok at pumalibot sa mga gabunang manlalakbay. Nakita na lang nila kung paano unti-unting naupos ang katawan ng mga ito at kalaunan naging abo. Tinapos ko na sila, Benny. Para sa'yo. Anong klaseng pamamaraan yan? Paano? Hindi ba napakadelikado niyan, Manong Benny? Minsan kaya hindi tayo magkasundo dahil sa maling paniniwala ng isa sa atin. Ngayon naaminin ko sa iyo na ako'y totoo pero meron din akong side na ginagamit bilang kaliwa. Nilalabas ko lang ang bato na yan kapag kinakailangan.
Ganun ba? Ngayon, Benny, aantay na lang natin bumalik ang asawa mo. At kapag hindi yun nangyari, isasama kita. Pupunta tayo sa lugar nila. Kukunin natin ang asawa mo. Oo. Lumipas ang 24 oras at doon na unti-unting nagising ang kanyang asawa. Pagising nito, gulat na gulat siya dahil napakarami niyang pasa sa katawan. Ayon sa kanyang asawa ang nakita niya. Lalaking napakagwapo raw. Ang pilit na umaabot sa kanyang kamay. Isinasama daw siya nito kung saan. Tapos, kinukuha ang loob nito. Binibigyan ng mga magagarang gamit at napakaraming pera. Dagdag pa ni Eloisa, napakaganda raw ng kanilang lugar. Kung anong meron sa atin, meron din sa kanila. At kung anong meron sa kanila, wala daw dito sa atin. Sa madaling sabi, napaka-high-tech daw ng lugar na yun. Ganun pa man, napaisip siyang hindi yon ang tamang lugar para sa kanya. Kaya't pinipilit din niyang makaalis sa lugar na yun. Nakakita raw siya ng isang maliwanag na bahagi na halos kasing laki lang ng pintuan. Doon siya nagtatakbo hanggang sa siya'y tuluyan ng makalabas at nagising na lang siyang nakahiga sa kama nilang mag-asawa.